Noong pong August 22, 2018, si Mike Enriquez ay nag-medical leave siya dahil sabi niya meron siyang sakit sa puso at may sakit sa bato. At the same time, siya diabetic. Ito po ay tinatawag natin diabetic kidney disease, DKD. Ito yung condition na na-damage yung kidney at pwedeng maging dahilan nito ng kidney failure. Itong complication ng diabetes, apektado ang type 1 at type 2 diabetes. Ang high blood sugar, pag mataas ang sugar mo, ang tawag doon hyperglycemia. Pwedeng ma-damage yung kidney mo dahil pag mataas ang blood sugar mo, ang mga blood vessels sa kidney natin ay kakapal at kikipot at mahirap sa iyong kidney na mag-filter ng waste product sa ating dugo. Ang ating kidney, siya ang responsible sa pagsasala ng waste product sa ating dugo at inilalabas sa pamagitan po ng ating ihi. Pagka na-damage yung kidney at hindi niya nasala ang ating dugo, ay magbi-build up yung waste product sa dugo, yung creatinine na yun, at pwedeng ma-damage yung ibang organ tulad ng ating puso, mata at saka mga nerve. Ang mataas na blood sugar, konti lang yung ihing pinoproduce mo. Magiging dahilan nito ng dehydration. Ang dehydration, ito'y napakahirap sa iyong kidney na mag-function na mabuti. Kaya pagka-diabetic ka, importante, controlled ang blood sugar mo para makaiwas sa kidney damage. Ang diabetic kidney disease, DKD, ito'y sanhi ng high blood sugar level. It leads to kidney failure. Kaya huwag mong babaliwalain ang pagtaas ng sugar mo. Ang creatinine, ito yung waste product na pinuproduce ng ating muscle. Ito'y sinasala sa ating dugo sa pamamagitan ng ating kidney. Pag mataas ang creatinine level mo, ito'y sign ng kidney disease. Dahil ang kidney ang responsible sa pagsasala ng waste product sa ating dugo, including creatinine. Pag ang ating kidney hindi nagtatrabaho mabuti, hindi niya matanggal yung creatinine na yon sa ating dugo. At ito'y aapaw sa ating dugo. Kaya ngayon, ang epekto nito, mahahapo ka, manghihina yung muscle mo, nahirapan ka huminga kasi pag yung kidney mo hindi nagpo-function na mabuti, hindi niya matanggal yung sobrang tubig sa katawan at itong tubig na to magbi-build up, mapupuno sa kanyang baga, kaya nahirapan siya huminga. Mamamaga yung kanyang paa, magmamanas ang kanyang bukong-bukong, at yung tubig na nag-build up na yan, nag-cause ng hirap ng paghinga. Kaya ngayon, nagsusuka siya, nagduduwal siya. Kaya pag ang bato ay hindi nagtatrabaho mabuti at hindi niya natatanggal yung toxin sa ating dugo, nagiging dahilan nito ng pagsusuka. At ang ihi niya bumubula. Kapag ang ihi mo bumubula, ibig sabihin mga protina sa iyong ihi ay hindi niya matanggal. It leads to foamy urine. Kaya ang kidney failure, pagka nag-progress ang kidney problem, it leads to kidney failure. Ang kidney failure, ito isang serious condition na nakakamatay pagka hindi mo ito ginamot kagad. Ngayon, anong dapat mong gawin para protektahan mo yung kidney? Unang-una, controlled ang blood sugar level. Importante sa mga taong diabetic para protektahan ng kidney, ang blood sugar level dapat normal as possible at control din yung blood pressure mo. Kasi ang high blood pressure nakaka-damage ng kidney. Importante ito, under control ang blood pressure mo. Para makontrol dyan, healthy diet, low in fat and sodium para maprotektahan yung kidney. Ang pag-exercise regularly, pang-control ng blood sugar level at blood pressure, nakakatulong para maging healthy ang kidney mo. Iwasan mong manigarilyo kasi ang sigarilyo nakakasira ng bato, kaya kailangan mag-quit ka na. At saka umiinom ka ng tubig para manatiling
healthy ang kidney natin, pinapayo at least meron kang 8 glasses of water sa isang araw. Ngayon para ma-prevent ang diabetic kidney disease, number 1 is controlled ang blood sugar level mo. Ang blood sugar level mo dapat normal as possible. Controlled ang blood pressure mo. At kumain ka ng pagkain na mababa ang sodium. At isa pa, para sa ganon, at saka kailangan po na ma-diagnose ka ng maaga, mabigyan ka agad ka ng treatment para ma-prevent yung kidney failure. Si Mike Enriquez po, namatay siya noong August 29, 2023, sa St. Luke Medical Center sa edad na 71. Ayon po sa kanyang asawa, na-cardiac arrest siya habang meron siyang routine dialysis. Dahil siya po ay naano na siya na kidney transplant, kaya lang nagkaroon siya ng pneumonia na dahil mahina kasi pagka ikaw ay meron kang anti-rejection sa napalitan na yung kidney mo, bibigyan ka ng gamot na anti-rejection. Kaya lang prone ka sa humihina ang immune system. Kaya nung nagka-pneumonia siya, dahil mahina ang kanyang immune system, hindi siya makalaban, kaya nagkaroon siya ng sudden cardiac arrest. Ito po ay habang meron siyang dialysis. Alam mo itong sudden cardiac arrest, ito po ay nakakamatay. Ito'y biglang tumitigil ang tibok ng puso. Maraming reason bakit nagkakaroon ng sudden cardiac arrest. Ang reason nito, ang sa kanya, meron po siyang nagka-pneumonia siya. Humina ang kanyang immune system, kaya ayun, at one thing, meron pa rin siyang sakit sa puso, kaya yung heart condition niya, apektado yung puso niya, naghumina at na-damage yung kanyang kidney. Maaring nagkaroon po siya ng yung mga ugat na nagsasupply ng dugo sa heart niya ay na kumipot, naging dahilan din ito ng pagkahina ng muscle ng kanyang puso. Nagkaroon siya ng heart failure. At ang puso niya hindi makapump ng enough blood para ma-meet yung kanyang pangangailangan. It leads to sudden cardiac arrest. Tsaka yung abnormal heart rhythm, ito po yung maaring pinting ng kanyang puso ay maaring mabilis or mabagal or irregular. Mataas din ang panganib sa sudden cardiac arrest. Kaya ito po sa kanya pong kalagayan, no, although na siya po ay nandoon sa hospital, hindi pa rin siya nakasurvive dahil nga doon sa condition niya, diabetic siya, humina ang kanyang immune system, nagka-pneumonia siya, at yun, nagkaroon po siya ng cardiac arrest. Kaya pagka ikaw ay diabetic, meron kang diabetic kidney disease, dapat ay lagi mong babantayan yung electrolyte. Yung electrolyte imbalance tulad ng low potassium or magnesium, mababa, it leads also sa sudden cardiac arrest. Ang common electrolyte na imbalance, it leads to sudden cardiac arrest. Yung potassium, ito yung importanteng electrolyte para ma-regulate yung heartbeat. Pag mababa ang potassium level mo, nagiging mabagal lang ang heartbeat mo. Ang magnesium naman, ito isang electrolyte, nagre-regulate ng heartbeat. Ang magnesium level mo, pag mababa, it leads also sa cardiac arrest. Yung calcium din, importanteng electrolyte yan, pinapanatiling malakas ang muscle ng puso mo. Pag mababa ang calcium level mo, hihina ang heart muscle mo, yon, nagkakaroon po ng sudden cardiac arrest. Yung sodium din, important electrolyte yan para ma-regulate yung fluid balance sa katawan. Pag mababa ang sodium level mo, nare-retain yung tubig, nagkakaroon ng pressure sa heart at nagiging dahilan nito ng sudden cardiac arrest. Kaya kailangan pagka meron kang diabetic kidney disease, lagi kang nakabantay ang doktor. Syempre siya rin naman, binabantayan siya ng doktor niya at walang problema sa pera, marami siyang pera para masustain ang kanyang kalusugan. Kaya lang pag mahina na ang katawan mo, hindi na siya makalaban. Kaya nga po yung electrolyte imbalance,
importante ito, dapat ma-correct ito. Kaya kung diabetic ka, lagi mong binabantayan yung electrolyte mo. 'Di ba nasabi ko po na ang electrolyte, ito'y composed of ano 'to, yung calcium, 'di ba? Meron ang electrolyte po, eto yung potassium. Ang potassium nagre-regulate ng heartbeat mo. Yung magnesium naman, ito rin po yung nagbabantay sa irregularity ng pintig ng puso mo. Yung calcium naman, pinapanatili niyang malakas ang puso mo, yung heart muscle mo. Yung sodium, ito yung nagre-regulate ng fluid balance sa katawan mo. Pag imbalance yan, very low ang level lahat niyan, it leads to sudden cardiac arrest. Kaya importante na dapat din itong i-correct yung electrolyte imbalance sa pamagitan ng tamang pagkain at inumin mo yung medication prescribed ng doktor